Hi, magandang araw sa inyong lahat, especially sa mga masugid dating subscribers, sa mga followers natin dyan sa Facebook. Magandang araw sa inyo, saka sa mga first time na viewers natin. Most probably na recommend lang ng YouTube or Facebook algorithm itong video natin sa inyong mga newsfeed. Magandang araw sa inyo at lahat kayo. Welcome sa ating channel. Sa mga bago, may video tayo dito na tungkol sa kung ano itong ating channel at kung ano yung mga expectations na dapat ninyong na dapat meron kayo in watching yung mga videos ko, no? Kasi kung nag-expect kayo ng entertainment, masaya, matuwa, whatever, no? Or mga jokes, wala yan dito. That's just one of the things na i-manage natin na expectation sa panonood ng mga videos ko, no? And then another thing is most probably mabagal tayo magpaliwanag because of two things. Unang-una, syempre, hindi naman talaga ako Tagalog, no? Hindi ako pinanganak sa Maynila, so galing akong probinsya. So meron pa tayong parang ano to, yung regional thinking ba, na syempre hindi natin agad na hahanap yung equivalent term ng salita namin sa Capiz, Iloilo, ganyan, into Tagalog. So that's why meron pang pause, no? Unless we do it in English na, pero syempre marami din tayong mga subscribers na mahirapan kasi hindi naman conversant sa English language. And then syempre with our training sa batas, no, ng law student kami, kung medyo hindi ka sigurado, huwag mo nang sabihin, pause ka muna, di ba? Ganun lang. Marami pang mga binanggit doon sa video na yon. Magbigay sa atin ng tamang expectations when you're watching all my videos para hindi rin masayang oras nyo, no? Kasi if you think na hindi worth it, then don't watch the video anymore. You have more important things to do, then go. Yun ang ano natin. Bakit natin sinasabi itong mga expectations? Kasi nga, ang ano natin, na just to make sure that you're watching the video for you, no? Kasi alam naman nating bombarded tayo ng napakaraming videos, mga reels, on a daily basis sa mga feed natin. So I don't want to take up much of your time. Just panoorin niyo muna yung video na yan about this channel. Well, pag-uusapan natin ngayon, this will be the part 2 of our topic na ano ang mangyayari sa mga empleyado ng isang negosyo, isang company, isang establishment kung saan ang may-ari ay namatay. No, kasi siyempre ang consequential question dyan, sila ba ay tatanggalin? Kapag tinanggal, meron ba separation pay, pag-resignin, etc. No? At ano ang magiging mga karapatan nila? Meron tayong part 1. So I don't know kung mailagay natin dito yung part 1 or somewhere here. Ilagay ko din siguro sa description ang link ng part 1 para madali nyo mahanap. Kasi sorry, wala akong playlist, ha. Hindi pa ako marunong din sa mga ganyan. Point and shoot lang tayo sa mga videos natin. And then this is the part 2. Ang part 1 kasi pinag-usapan natin yung corporation. Paano kapag namatay na may-ari doon, may-ari, quote unquote, is the sa corporation setup. So tapos na tayo dyan. Pero papasadahan lang natin, hapyaw mamaya yan, just to compare with the topic ngayon na tungkol naman sa sole proprietorship, no? And of course, i-shout out muna natin ang ating mga followers and subscribers na matagal nang sumusuporta sa atin. Nandito yan. Yan, marami kasi, kaya nilista ko na. Ayun, so ito marami nag-request na magkaroon tayo ng part 2 agad, no? Kaya gagawin natin. So ito pa, panoorin nyo muna ang ating YouTube rules, ipopost ko lang dito.
Alright, welcome back sa ating discussion tungkol sa establishment, company, or entity, no, na kung saan ang may-ari ay namatay na. Ang part 2, this is the one, ang i-discuss natin ng todo rito yung sa sole proprietorship. Now, ang tanong, ano ba yung sole proprietorship? Ang sole proprietorship, ito yung negosyo, yung business, establishment, entity, no, na pagmamayari ng isang tao lang. So, obviously, create niya yung business na to for profit. For profit, so nagtayo siya ng tindahan, nagtayo siya ng hardware, nagtayo siya ng furniture shop, yung mga ganun. Pero wala siyang ibang kausap, wala siyang ibang kasama, walang kasosyo, whatever, na in a formal way, no. Walang mga shares of stock sa pinag-uusapan dito, unlike sa corporation setup. So nagtayo siya ng business, and yun. Nagsimula na, nag-register sa DTI, nag-register sa City Hall natin, na kumuha ng business permit, kumuha ng barangay clearance, mga ganun. So the whole 9 yards ng mga pagsiset up na negosyo, ginawa naman niya. And the same thing na ginagawa yan ng mga sa corporation, but kahit para sila ng mga business permit na papilagdaanan dito sa mga local government units sa City Hall, and then yet magkaiba pa rin yan sila, no? Magkaiba ang kanilang legal implication, no? Kasi sabi nga natin kanina, sabi nga natin sa part 1 ng video, yung sole proprietorship, wala yung personalidad na hiwalay sa may-ari, no? Ang sole proprietorship kasi walang juridical personality na hiwalay, no, na separate and distinct from the personality of its owner. Yung batas natin, nire-recognize lang niya yung existence ng sole proprietorship as a form of a business organization. So just like the corporation, it's a business organization conducted for, itong sole proprietorship, this is conducted for profit-based, single individual, and requires the proprietor or owner to secure a licenses and permits, etc. Yung mga ganon, nagbabayad din ng tax yan, and hindi binibigyan ito ng batas ng trato na hiwalay sa personalidad ng owner, ng proprietor, no. So kaya parang hindi mo pwedeng sabihin na halimbawa meron kang concern dito sa business na sole proprietor, itsapuera mo yung personalidad na may-ari nito, no, parang ganyan. So kasi wala siyang hiwalay na personalidad doon sa kanyang may-ari. So tinuturing silang iisa lamang, no. Kaya nga yung mga mayayaman, maraming assets, yung ginagawa niya, nagpo-form sila ng corporation. Kasi the corporation offers better protection kasi na compartmentalize ang kanilang mga assets. Mga mayayaman, ang gagawin kasi niyan na kung naka corporation setup yung iba nilang mga assets, nagkakaroon niya ng separate and distinct personality sa kanila. So kung may problema, yung pangalan nila halimbawa, hindi madama yung mga assets nila kasi nakapasok sa isang corporation. Kasi sabi ng batas natin, the corporation has this separate and distinct personality than the owner kung siya isang stockholder. Sa proprietorship setup, hindi ganun. Tuturing niya na one and the same person lang yan sila. So, wala siyang hiwalay na personality. So, halimbawa, sabihin na lang natin, Lucky Merchandising, no? Isang sole proprietorship, na-register ng may-ari, si X halimbawa, sa Department of Trade and Industry, no? Doon naman kasi ang registration niya, so nabigyan siya ng certificate of registration, na-comply niya lahat, kumuha ng mga business permit, kumuha ng barangay clearance, hanggang sa nagnegosyo na siya, no? Ngayon, kung si X na sole proprietor ay namatay, halimbawa siyang, sabihin natin si 15 yung kanyang empleyado, no? Sa 15 employees ni Lucky Merchandising, pag namatay na si sole proprietor, si X, ang tanong, tanggal na ba sila, no?
ang ano natin, ang sagot natin dyan will depend kung the business will close afterwards, no? Kasi kung halimbawa si X wala naman ng susunod sa yapak niya, wala namang mag-ooperate ng negosyo na yan, then most probably that will close. And pag nag-close yan, ang mangyayari, matatanggal yung mga tao na yan because of the closure of the business, no? Not because na-redundant sila or na-retreat sila or may just cause, walang gano'n, kundi it would be under closure. So yung rules ng Article 298 ng ating labor code ang mag-apply dyan. Now, kung halimbawa, siyempre, kung may anak, may mga kamag-anak naman, halimbawa, yan si X, no? Siyempre, nakikita nila going concern ang negosyo ng Lucky Merchandising. So, tinuloy halimbawa nila. So, question, dahil ba namatay si X, tatanggalin na dapat sina empleyado? Ang sagot, hindi. Kasi, hindi naman magko-close yung Lucky Merchandising. So, tuloy lang din naman ang kanyang operation. So, mag-change lang ng ownership yan sa DTI. It's a matter of paperwork, no? Matter of paperwork. Kung interesado na ituloy ng kamag-anak. Ngayon, ang kamag-anak, dapat ang gagawin niya, i-recognize yung karapatan ng mga empleyado, no? Kasi tinuloy niya yung business na yan. Now, ang question, pwede bang sabihin ni Y, halimbawa si Y yung anak ni X na siya yung nagtuloy ng negosyo ng kanyang parent, pwede ba sabihin na dahil kayo empleyado kayo ng Lucky Merchandising, ako na to Y na ako hindi ako si X, hindi isa ang personality ng Lucky Merchandising sa akin kasi ang isang personality niyan doon sa parent ko na si X. Ang sagot diyan, hindi tama yung argument na yan kasi the moment na inassume mo yung entity na Lucky Merchandising, nagkakaroon ng change of ownership. Kaya siyempre, i-declare mo na naman sa DTI kung sino yung owner, which is you, si Y na naman. So, walang closure na mangyayari. So, there being no closure, walang termination ng mga empleyado in that particular case. Maliban na lang kung halimbawa si Y, naisip niya na mas sa kanyang way of running the business, mas gusto niya yung ibang klaseng mga empleyado. So, pwede niyang bawasan yung 15, dagdagan na palitan ng iba, no? It's up to him. But whatever decision has nothing to do with the death of X. So kung papalitan man niya, it's because may iba siyang workers. And basta mayroon siyang proper ground para tanggalin yung mga empleyado and bayaran ng separation pay, walang problema naman yan. Sundin niya lang yung batas, okay lang yan. Now, kung makikita natin ang sole proprietorship, yung personalidad ng isang sole proprietor na establishment, isa sa personalidad ng may-ari nito. So nakaganyan sila, no? Parang ganyan yan. Hindi yan hiwalay. Kung ito halimbawa may utang si Lucky Merchandising, hindi makapagbayad, si Lucky Merchandising pwede niyang habulin itong si X na owner ng Lucky Merchandising kasi one and distinct ang kanilang, hindi separate and distinct ang kanilang personality. Ibig sabihin, tinuturing silang iisa lamang, no? Now, halimbawa, itong si Lucky Merchandising, no, nag-decide na napalitan, ginawang malas merchandising o ginawa niya ganun halimbawa just to play with words na lang natin. Ginawa niyang ganun, so sasabihin na ba niya na hindi, yung mga empleyado ng Lucky wala na kayo kasi iba na to Y na ako ako na yung may-ari. Ang ginawa ko dito, ginawa ko na tong malas merchandising, no? So ibig sabihin alis na kayo dyan, kayong 15. Pwede ba niyang gawin yun? Pwede niyang gawin basta bayaran niyang separation pay kasi the fact na pinalitan na niya, ginawa na niyang ibang klaseng merchandising, iba ng klaseng establishment, then kinlose niya, ibig sabihin yung Lucky Merchandising, then babayaran niya ng separation pay itong mga taong to, no? Obligasyon niya yan. Now, halimbawa kung nagtago, no?
ang account inilipat na, etc. etc. So siyempre kung maghahabol ng labor case itong kanyang mga tao, ano ang hahanapin? So siyempre hahanapin nila ngayon yung account nitong Lucky Merchandising. Kung halimbawa na ilipat na, then pwede nang halapin yung account ni X, no, na sa estate, no, yung mga ganong anuhan. Now if they can trace kung ang pera or yung assets na punta dun kay Y, na they can run after kapag nanalo sila sa isang labor case. So ibig sabihin, mananagot at mananagot ang mga assets nito ni X, no, at ang kanyang negosyong Lucky Merchandising, which is sole proprietorship, na tinuturing natin hindi distinct and separate sa personality ni X, no. And so yan ang illustration ng ating sole proprietorship na kung ano mangyayari kapag namatay yung may-ari. So makikita natin talagang may magsa-shake, no, yung establish yung relationship ng empleyado, kasi siyempre ang personalidad nga ng sole proprietorship is hindi hiwalay sa may-ari. So may impact agad, unlike sa isang corporation setup na hindi mayayanig yung structure, kasi nga ang nangyayaring parang balasahan, kung titingnan pag namatay mababalasa sila sa taas lang yun, walang effect dito sa baba kasi shareholdings lang yan, no? So shares na pinag-uusapan. Kaya ang ano natin, another way, another good example ng sole proprietorship, yung kaso ng Stanley Furniture, no, versus ano ito, yung Galliano, dinesisyon na ng Supreme Court in 2014. Napaka-interesting ng kaso na yan kasi itong Stanley Furniture, may mga empleyado ito na ang empleyado nag-file ng illegal dismissal case, no? So mga empleyadong ito nag-file ng dismissal case na nanalo sa labor arbiter, tapos inappeal ni Stanley Furniture, Stanley Fine Furniture yung decision. So si Stanley Fine Furniture is a sole proprietorship, hindi siya corporation, ha. Stanley Fine Furniture is a sole proprietor owned by Elena Wang, no? Si Elena. Ngayon, nag-file si Stanley Fine Furniture ng appeal sa kaso sa decision ng labor arbiter. So na-reverse ng NLRC yung decision ng labor arbiter, nanalo si Stanley Fine Furniture. So yung mga empleyado nag-MR, na-deny. So umakyat sila sa Court of Appeals, no? Nag-file sila ng petition for certiorari. So nag-grant na annul and set aside ang decision ng NLRC as commission, and then ang ginawa, nag-file ng motion for extension of time to file petition for review and certiorari si Stanley Fine Furniture. Nung na-extend na yung period to file the petition for review and certiorari, ang nag-file ng petition for review sa Supreme Court ay si Elena Wang at hindi si Stanley Fine. So inobjectan ito ngayon ng mga empleyado kasi sabi nga nila wala raw personalidad si Elena Wang to file the petition for review on certiorari. Di siya party in interest, di siya pwede makisali sa kaso kasi kaso ito ni Stanley Fine Furniture at hindi ito kaso ni Elena Wang. So ang tanong, okay ba yun na si Elena Wang, being the sole proprietor ng isang business known as Stanley Fine Furniture, siya yung magpa-file ng papel na para kay Stanley Fine Furniture? Ang sagot ng Supreme Court, yes. You know why? Kasi nga, Stanley Fine Furniture is a sole proprietorship entity which has a legal personality na hindi separate and distinct mula doon kay Elena Wang sa may-ari nito, no? Parang ganyan. So, ibig sabihin, considered as one and the same sila. So, Elena Wang being the owner, the sole proprietor of such business, has the legal personality, is the real party in interest, no, na mayroong kapasidad para magdepensa sa kaso tungkol diyan sa labor case sa kanya. So there's nothing to do yung kung anong sino nanalo panalo, but the point we're trying to drive at is yung owner ng isang sole proprietorship hindi hiwalay ang kanyang personalidad doon sa kanyang negosyo. That's why in this case si Stanley Fine Furniture ang nag-file ang sinampahan ng kaso, ang nag-file ng pleading sa Supreme Court, yung may-ari nito, si Elena, and yet sabi ng Supreme Court, allowed yan because hindi naman hiwalay ang kanilang personalidad. Now, the business, the sole proprietorship business is just
organization designed for profit. It is not that has personality that is not separate and distinct from its sole proprietor, the owner. So yes, si Elena can file that dahil isa lang naman silang dalawa ng kanyang business. So yan ang concept ng ating sole proprietor as opposed to sa corporation. Sa corporation kasi, nung sinet up nila may mga shares. Halimbawa, sabihin natin for facility, merong 100 shares. No? Ang gagawin yan, kung 5 sila halimbawang stockholders, 5, then ang gagawin niya, i-divide nila yan. So most of the time, merong isa dyan na lamang, meron siyang majority ownership. So sabihin na natin 50 or sabihin 60% owned niya. So yung 4 will have to contend or divide yung 40%. Sabihin na natin for ease of computation, tig 10 shares sila. So 10 times 440 plus 50 plus 60 doon sa isa, a total of 100 shares. No? So parang ganyan ang setup. So dahil nga halimbawa si A yung may 60 shares, siya yung majority owner. So siya yung parang nasusunod. So ngayon kung namatayan si A, ang nangyari lang dyan, hindi magko-close ang business. You know why? Kasi shareholdings lang naman ang naiba dyan eh. Kasi instead na si A, most probably i-assume ng kanyang mga kamag-anak, no? Yung kanyang heirs, yung kanyang 60 shares dyan sa kumpanya na yan, and magpapalit na ng pangalan na may-ari doon sa 60 shares, but the corporation will remain the same because the corporation has a personality separate and distinct from the owner. Unlike kapag sole proprietorship, kaya kinuwento natin kanina na pwede sumarado yan kung hindi nitutuloy ng mga kamag-anak, but then again, they have to pay separation pay, no? Babayaran nila yan kasi nasa Article 298 of the Labor Code, 1/2 month per year of service, and in any case, minimum of 1 month. So, ganun ang pagkakaiba at ganun ang treatment ng ating batas. Kaya, sa ating mga nakikinig daw sa mga empleyado, minsan nakakarating sila sa ganung puntong makakasingil ba kami or hindi kayo makakasingil kasi ganito na. Alamin nyo muna kung anong klaseng setup ang inyong kumpanya. Yan ba isang sole proprietor? The easy way to know, tingnan niyo yung mga walls ng inyong tindahan, ng inyong store, ng inyong office, kung anong nakalagay dyan na registration, kasi required dyan sila na mag-post ng registration. Halimbawa, nakalagay dyan yung DTI certificate. So that's a clue na yan ay isang sole proprietor, na proprietorship na klase ng business. Kung yan naman nakalagay certificate of incorporation, yan isang korporasyon. Yan ang magiging clue natin para malaman, intindihan natin kung anong klaseng o anong tipo ng business organization ng yung ating kumpanya o yung ating pinapasukan. It will make you realize kung ano yung mga karapatan, mga obligasyon ng may-ari, at kayo rin ano ang karapatan ninyo at mga obligasyon bilang empleyado sa establishment na yan. So I hope guys I was able to explain itong concept na to and you're able to get something from it. And then again, thank you for being with me, bearing with me. Medyo mahaba na itong video natin kasi I have to really explain it. Hindi ko ito pinapahaba na for the sake na humaba lang. And then again, thank you for watching. And if you find this helpful, if you may share this with your friends, your colleagues, your family members, or whoever you think would benefit from this information. And again, guys, thank you. And I hope to see you in my next video. God bless.